Tahimik ang umaga nang umalis si Elias sa kanilang maliit na bahay. Mahina ang hangin. Parang pati ang paligid ay nagpipigil ng lungkot. Bata pa siya noon. Bata pa rin ang kanyang asawa na si Elena. Wala silang sariling lupa. Wala silang ipon. Madalas, kulang pa ang pagkain sa kanilang hapag. Ngunit puno sila ng pangarap. Nang may pagkakataon si Elias na magtrabaho sa isang malaking hasyenda, alam niyang iyon na ang sagot sa kanilang dasal. Hindi madali ang desisyon. Iiwan niya ang asawa. Hindi niya alam kung kailan siya makakauwi. Mahigpit siyang niyakap ni Elena sa may pintuan. "Mag-iingat ka," mahina nitong sabi. "Babalik ako," tugon niya. Hindi niya alam na ilang araw matapos siyang umalis, nalaman ni Elena na siya ay buntis. Hindi niya ito naipaalam kay Elias. Habang papalayo si Elias, hindi niya alam na may isang bagong buhay na nagsisimula at hindi rin niya alam na ang pag-alis na iyon ay magdadala sa kanya sa mga pagsubok na huhubog sa kanyang buong pagkatao. Lumipas ang 20 taon sa hasyenda. Sa loob ng mga taong iyon, hindi naging madali ang buhay ni Elias. Maaga siyang gumigising. Mabigat ang trabaho sa bukid. Mainit ang araw. Minsan ay malamig ang gabi. Ngunit tiniis niya ang lahat. Sa bawat pagod, iisa ang iniisip niya, ang pagbabalik. Isang hapon, ipinatawag siya ng hasyendero sa malaking bahay. Tahimik ang silid, malawak ang mesa. Doon niya naramdaman na malapit na ang kanyang pag-uwi. "Elias," sabi ng hasyendero, "natapos mo ang iyong 20 taon. Pinapili siya ng hasyendero. May 2 alok. Isang supot ng dagdag na pera o bonus bilang pasasalamat. O 3 mahahalagang payo na maaari niyang dalhin habang buhay." Napatingin si Elias sa supot. Malaking tulong iyon. Maaari siyang makapagsimula agad pag-uwi. Ngunit may kung anong nagsabi sa kanya na ang pera ay nauubos. Ang payo ay nananatili. "Pipiliin ko po ang 3 payo," tahimik niyang sagot. Sandaling tumahimik ang hasyendero. Pagkatapos ay tumango ito at nagsimula siyang magbigay ng mga salitang hindi malilimutan ni Elias. Binigyan din siya ng malaking tinapay ng hasyendero at sinabing buksan lamang ito kapag kasama na niya ang kanyang asawa. Matapos niyang matanggap ang 3 payo at ang malaking tinapay, nagsimula si Elias sa kanyang mahabang paglalakbay pa uwi. Magaan ang kanyang dala, ngunit mabigat ang kanyang isip. 20 taon siyang nawala. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Habang naglalakad sa malawak na kalsada, nakasalubong niya ang ilang manlalakbay. Masaya ang mga ito at tila nagmamadali. "Kaibigan," tawag ng isa, "bakit ka pa dadaan sa lumang kalsada? May bagong daan sa gubat. Mas maikli at mas mabilis." Napatingin si Elias sa tinutukoy nilang landas. Makitid ito, ngunit tila tuwid. Kung doon siya dadaan, baka mas maaga niyang makita ang kanyang asawa. Pagod na ang kanyang mga paa, sabik na ang kanyang puso. Ngunit naalala niya ang unang payo, huwag iwan ang lumang daan para sa bagong daan. Huminga siya ng malalim. "Dito na lang ako sa dati," mahinahon niyang sagot. Nagpatuloy siya sa maalikabok na kalsada. Mahaba ang lakad. Mabagal ang oras, ngunit payapa ang paligid. Kinabukasan, sa isang maliit na bayan, may narinig siyang balita. Ang mga dumaan sa bagong daan ay hinarang ng mga tulisan. May nawalan ng pera, may nasugatan. Napahinto si Elias. Hindi niya nakita ang panganib, ngunit nalampasan niya ito. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang bigat ng isang payo. Minsan, ang mas mahabang daan ang naglalayo sa kapahamakan. Kinagabihan, nakarating si Elias sa isang bahay panuluyan. Pagod ang kanyang katawan, maalikabok ang kanyang sapatos, kupas at halos punit na ang kanyang suot. Napansin yun ng may-ari ng bahay. "Malayo pa ba ang iyong pupuntahan?" tanong nito. "Pauwi na," sagot ni Elias. Tinitigan siya ng may-ari, saka pumasok sa loob. Pagbalik nito, may dala itong isang makapal at magandang Amerikana.
Kakaiba ito at mukhang mamahalin. Isuot mo ito. Malamig ang gabi. Sayang kung hindi magagamit. Hinawakan ni Elias ang tela. Malinis, mabango, maayos ang tahi. Ibang-iba sa suot niyang luma at magaspang na damit. Saglit siyang natukso. Isang gabi lang naman, naisip niya. Wala namang masama. Ngunit parang malinaw na umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang pangalawang payo. Huwag magsuot ng hindi sayo. Kahit gaano ito kaganda. Maingat niyang ibinalik ang Amerikana. Salamat. Ngunit ayos na ako, sabi niya ng magalang. Hindi na siya nagpaliwanag. Kinabukasan, habang siya ay nag-aalmusal, may ilang lalaking dumating. Mabigat ang kanilang mga hakbang. May hinahanap sila. Ang Amerikana pala ay pag-aari ng isang lalaking maraming utang at nagtatago. Ang sino mang magsuot nito ay maaaring mapagkamalang siya. Tahimik na napatingin si Elias sa sarili niyang kupas na damit. Hindi man ito maganda, sa kanya ito. At minsan, ang pagiging simple at kontento ang nagliligtas sa tao sa gulo. Sa wakas, narating ni Elias ang kanyang bahay. Gabi na, tahimik ang paligid. May mahinang ilaw na sumisilip mula sa bintana. Doon siya tumigil. Doon siya napahinga. 20 taon siyang nawala. Hindi niya alam kung ano ang nagbago. Hindi niya alam kung siya pa ba ay hinihintay. Marahan siyang lumapit sa bintana. At doon, nakita niya si Elena. Nakaupo ito sa hapagkainan. Katabi nito ang isang binatang lalaki. Matangkad. Malakas ang tindig. Magkalapit sila habang nag-uusap. Parang may lambing. Parang may lihim. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Elias. Parang sumikip ang kanyang dibdib. 20 taon siyang nagtiis. 20 taon siyang naging tapat. Ito ba ang kapalit? Inisip niyang sugurin ang mga ito at saktan ang lalaki. Mainit ang kanyang ulo. Magulo ang kanyang isip. Isang hakbang na lang papunta sa pinto. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, naalala niya ang ikatlong payo. Mag-isip muna bago magpadala sa galit. Napapikit siya. Huminga ng malalim. Muli at muli. Hindi siya pumasok. Sa halip, lumayo siya sa bahay at naupo sa ilalim ng puno. Mahaba ang gabi. Mabigat ang kanyang puso. Ngunit pinili niyang hintayin ang umaga. Pinili niyang mag-isip. Dumating ang umaga na mabigat pa rin ang dibdib ni Elias. Halos hindi siya nakatulog. Ngunit malinaw ang kanyang isip. Lumapit siya sa pintuan at marahang kumatok. Ilang sandali, bumukas ang pinto. Napahinto si Elena. Nanlaki ang kanyang mga mata. Parang hindi siya makapaniwala. Elias, bulong niya. At bago pa man siya makapagsalita, napaiyak ito at mahigpit siyang niyakap. Sa likod ni Elena ay ang binatang nakita niya kagabi. Lumapit ito, may paggalang sa kilos. Tay, mahina nitong sabi. Napatingin si Elias sa asawa. Nalaman kong buntis ako, ilang araw matapos kang umalis. Paliwanag ni Elena. Hindi ko na ipaalam sa iyo. Parang biglang gumaan ang hangin. Ang binatang nakita niya sa bintana ay hindi karibal, hindi kaagaw, kundi ang kanyang sariling anak. Napaupo si Elias. Kung nagpadala siya sa galit kagabi, hindi na sana niya narinig ang salitang iyon. Hindi na sana niya nakita ang umagang ito. Tahimik silang naupo sa hapag. Inilabas ni Elias ang tinapay na matagal niyang bitbit. Sabay nilang hiniwa ito. Sa loob ay nakatago ang dagdag na pera na ibinigay ng hasyendero. Ngunit mas mahalaga kaysa sa perang iyon ang kanyang natutuhan. Ang karunungan ng unang nagligtas sa kanya. At dahil pinili niyang mag-isip, buo pa rin ang kanyang pamilya. Ang pera ay madaling maubos. Ang galit ay mabilis sumiklab. Ngunit ang karunungan ay tahimik na nagbabantay. Sa bawat hakbang, may mga tukso at maling akala. Minsan, isang sandali ng pag-iisip ang naghihiwalay sa kapahamakan at kaligtasan. Hindi lahat ng maikli ay mas mabuti. Hindi lahat ng maganda ay para sa atin. At hindi lahat ng nakikita natin ay totoo. Ang taong marunong maghintay, mag-isip at magtiwala sa tamang payo, siya ang tunay na mayaman. Maraming salamat sa pakikinig.
Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe at samahan kami muli sa susunod na kwento.